was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naawi sa pagsaksak sa dalawang estudyante ang rambol ng mga kabataan sa Pasig. Isa sa kanila, napuruhan sa baga kaya inoperahan. Mabilis na nag-viral ang nahulikam na away na nagsimula umano sa loob ng high school campus at itinuloy sa labas ng mag-uwian na. Sabay na iniimbestigahan ang nahulikam ding sa bunutan naman ng mga babaeng estudyante. Ang ibang hakbang ng paaralan sa pagtutok ni Ian Cruz. Viral ang pagsuntok ng isang estudyanteng naka-PE uniform sa isang mag-aaral na nakaputing polo. Duguan ng tila na dehadong estudyante nang hilahin ng isa pang nakaputing damit. Sumaklolo naman ang iba pang estudyante sa duguan. Kaya ang naka-PE uniform at ang nakaputi naman ang nakuyog. Hanggang ang naka-PE uniform, nasaksak na pala. May ibang anggulo ang isa ring viral video kung saan kita ang kumpulan ng mga estudyante ng Rizal High School sa A. Flores Street sa gilid ng Pasig River dahil sa suntukan. Kita rin dito ang paghaltak ng nakaputi sa kapwa estudyante. Pero may isa pang nakuhanan, ang pagsapak ng isang nakaitim na damit sa naka-PE uniform. Bagamat di malinaw sa mga video, lumabas parehong nasaksak ang naka-PE uniform at nakaputing damit. Ang huli na grade 10 student na nilapatan na ng Luna sa ospital at nakalabas na. Pero ang naka-PE uniform na grade 7 lang napuruhan sa baga kaya kinailangang operahan, patuloy siyang inoobserbahan. Nagkainitan po sila doon sa loob ng school. No? So after ng klase nila, nag-meet po sila sa labas. Isa sa mga minor bumunot ng patalim at nasaksak niya yung dalawa pang mga biktimang minor din po. Hawak na ng Pasig Police ang 7 tinukoy na mga saksi na sangkot sa gulo na edad 13 hanggang 17. Ilan sa kanila ang kusang dinala ng kanilang mga magulang sa mga otoridad. Ayon sa pulisya, ang pinakabata ang sumaksak sa dalawang estudyante gamit ang folded knife na narecover ng mga otoridad. Dinala muna sila sa bahay kanlungan ng DSWD bago sa Pasig Prosecutor's Office para sa inquest proceedings. Ano nga ba ang pananagutan sa batas ng mga children in conflict with the law ayon sa batas? Wala po silang pananagutan criminally, pero po pwedeng sa civil, meron po. Pero ganun pa man, sila ay dadaan po sa intervention program sa tulong po ng DSWD. Pero pwede pa rin naman silang panagutin lalo kung mabigat ang krimen. Pero hihintayin munang umabot sila sa edad na 18 bago magdesisyon ng korte kung ipapatupad ang nararapat na sentensya sa kanila o maghihintay pang umabot sila sa edad na 21. Git ng kaanak ng isa sa 7 estudyante. Kumbaga nakatambay lang ho sila dun eh. Meron pong binugbog na bata na humingi ng soklolo at sila yung rumisponde. Nagkasagutan din ang kaanak ng 7 inaresto at magulang ng isa sa mga nasaksak sa tapat ng bulwagan ng Katarungan. Yung kapatid mo, bakit niya hinila? Alam mo, sabi niya, sige, suntukin mo, labanan mo, matakapang ka sa classroom, di ba? Wala nga, ito may video. Meron na, dito na tayo. Iniimbestigahan na rin ang sabunutan naman ng mga babaeng estudyante na naganap din sa A. Flores Street sa Barangay Canyogan. Nag-request na rin ng dagdag na bantay ng barangay at pulisya dyan. Hinigpitan din ang seguridad ng Rizal High School na may mahigit 12,000 na estudyante. Ini-inspeksyon na rin lahat ng gamit ng mga pumapasok. Sa inspection kanina, nakumpiska dito sa mga estudyante yung ilang mga gunting at kagaya nito may screwdriver pa at vape. Ayon sa kanilang principal, talagang kinukumpiska na nila itong mga sharp at pointed objects dahil maaring makapanakit ito sa mga estudyante. Pinulong na rin ng principal ng paaralan ng faculty, PTA at taga-barangay para paigtingin ang seguridad. Sasalang din sa reorientation ang mga mag-aaral at may hiwalay pang briefing sa mga magulang kasabay ng kuhanan ng card. Yun yung ipapaintindi, ano ba yung mga dapat gawin, bit-bitin lamang ng mga bata tuwing pumapasok at pag dismissal ba, kailangan ba umuwi kaagad ng kanilang mga anak?
Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Magkakahiwalay na naaresto ang 3 suspect sa kasong karnaping. Isa sa kanila nalambat sa inilatag na checkpoint sa Rizal kung saan na-recover ang mismong kotse na may laman pa umanong mga kontrabando. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Isang 5.56 assault rifle, mga peking plate number ng sasakyan, isang bolt cutter at iba pang kahina-hinalang kagamitan. Ito ang mga ebidensyang nakuha ng PNP Highway Patrol Group sa isang compact sedan na kanilang nasabat sa isang checkpoint sa Cainta, Rizal. Ayon sa Highway Patrol Group, puwersahang inagaw ng mga suspect mula sa may-ari ang sasakyang ito noong nakaraang taon sa area rin ng Cainta. At makaran ng halos 5 buwan, naispatan sa inalatag na checkpoint ng HPG ang kotse, lulan ang 3 lalaki. Ito pong checkpoint po na ito ay na-flag down po itong driver po nito by using improvised plate. So nung ito po inapprehend, ito po dali-dali ang tumakbo dito po sa ating pong mga tropa at ito po na-flag down din. Pero nahabol ang kotse at nadakip ang isa sa 3 suspect na sakay ng kotse. 2 po ay nakatakas at yung isa naman po ay nahuli po ng ating pong mga kasamahan. At nung in-inspect po ito pong sasakyan po na to, doon po napag-alaman na meron po itong laman na 6 na mga plaka. Kahina-hinala po. Talagang kahina-hinala po itong sasakyan po na to. Ang tanong, bakit may ganitong mga kontrabando sa loob ng kotse? Ito raw ang iniimbestigahan ngayon ng HPG sa tactical interrogation na kanilang ginagawa sa nadakip na suspect na patuloy naming sinisikap na makuna ng panig. Samantala, pinasok ng mga pulis ang bahay na ito sa Santo Tomas, Batangas na may lalaking agad na lumabas. Positive, siya ang hinahanap ng mga pulis. Wanted sa kasong karnaping ang lalaki na ayon sa HPG ay dito rin sa Batangas kinasuhan. Dinala siya sa HPG Calabarzon Headquarters. Isa pang wanted sa karnaping ang naaresto rin sa Gingoog City, Misamis Oriental. Wala pang pahayag ang mga suspect na kapwa na aresto makarang inguso ng mga nagmalasakit nating kababayan. Yung bilang po ng ating po mga highway patrol team officers ay kakaunti. So this information ay talaga naman po malaking tulong sa amin para po mas mahuli po natin yung mga ganito pong kriminal. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Hindi kailangan ng clamor o panawagan ng marami na simulan agad ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang impeachment prosecutor. Hindi anya yan ang utos ng konstitusyon, kaya dapat umanong magtipo na ang impeachment court kahit naka-recess ang Senado. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit naka-recess ang Kongreso, tuloy ang paghahanda ng mga impeachment prosecutor ng Kamara. At kahit recess, dapat dinaan nilang mag-convene ang Senado, taliwas sa posisyon ni Senate President Chis Escudero na hindi yan mangyayari puwera kung iutos ng Korte Suprema. Kasi malinaw naman sa konstitusyon, wala namang mga kondisyones before convening. They can have or call for a special session. Hindi kailangan magpatawag ng special session. Kung susundin natin yung mindset ng Senate, ang accountability ng public officials naka-recess din whenever naka-recess ang Congress. Naniniwala sa impeachment prosecutor Raul Angelo Bongalon na kung masisimulan ng impeachment trial sa Marso, matatapos ito bago pa man magsara ang kasalukuyan 19th Congress sa June 13. Sabi naman ni Escudero, kukonsultahin niya ang mga senador sa rekomendasyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na buuin na ang impeachment court at maglitis na simula Marso. Pero hindi anya siya sang-ayon na pwede yang simulan nang sila-sila lang ang nagkakasundo dahil baka questionin ito sa Korte Suprema. Nauna na rin sinabi ni Escudero na 3 sulat lang ang natanggap niya para igiit ang agad na pagsimula ng impeachment trial. Sabay tanong kung clamor na ba ito ng marami. Sagot ng mga impeachment prosecutor. The 240 congressmen who signed for it, each representing their own district, already reflects a sizable number of the Philippine population. Anong clamor pa ba ang hinahanap natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA or magkaroon ng rally?
Sa anibersaryo ng People Power Revolution, isasama ng ilang magpoprotesta ang panawagang simulan agad ang impeachment trial. Nagkaroon tayo ng spasyo para isulong ulit yung saloobin ng mamamayan na kilitisin na si VP Sara Duterte. Pero sabi ni Bongalon, whether may clamor yan or wala, sinasabi ho ng konstitusyon na meron ho tayong obligasyon, trabaho na mag-convene as a sitting as the Senate, as the sitting impeachment trial court. Sagot ni Escudero, wala silang moral at legal basis na madaliin ng Senado, lalo't ilang buwang hindi inaksyonan ng Kamara ang 3 naunang impeachment complaint. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Dati nang sinalakay pero tuloy pa rin ang operasyon ng isang pogo sa Parañaque. Arestado ang mahigit 100 dayuhan, kabilang ang 5 pugante at na-recover ang mga gamit sa panloloko tulad ng mga SIM card at scam studio. Nakatutok si Salima Refran. Hindi na pinahawak pa ng mga computer ang mga empleyadong ito ng isa umanong pogo nang salakayin ng mga otoridad ang 3 palapag ng gusali sa Bay Area ng Parañaque City. Bitbit ang isang warrant of arrest para sa isang Chinese na nagtatrabaho roon. Nagpatupad na rin ng mission order ang Bureau of Immigration. 146 na mga dayuhan ang naaresto, kasama na ang lalaking may warrant para sa fraud. Karamihan, mga Chinese. Meron rin mga Vietnamese, Taiwanese, Indonesian, Malaysian at Thai. Sa inisyal na verification ng Chinese Embassy, 5 ang Chinese fugitives na kasama sa mga naaresto. Isa ito doon sa mga work area dito nga sa sinalakay na pogo sa Parañaque City. At bukod doon sa hili-hilerang mga computer, makikita ninyong sandamakmak yung kanilang mga cellphones. Bukod pa dyan, kahon-kahon pa nga yung kanilang mga SIM cards. Ang lahat ng ito, ipoproseso ng mga otoridad oras na makakuha na sila ng kaukulang mga warrant. Mahigit 2,000 ang mga na-recover na smartphones. Libo-libo naman ang mga international at local SIM cards. May mga money vault ring nakita sa lugar. Bawat floor iba yung ibang scam. Sa 5th floor and 7th floor, stock investment scam to. Pero ang pinagkaiba is dito sa 7th floor, may spamming na nagaganap using a Hong Kong mobile. It's ABC mobile SIM card. And then sa 6th floor, it's an online betting scam. Ang particularly target nila is Indian. Sa 6th floor, Filipino employees. May nakita ring script sa mga computer na ginagamit raw sa panloloko. Merong ding scam studio na ginagamit ng mga model para mang-engganyo ng mga maloloko. Meron silang task scam, love scam, at saka yung pinatawag nating Indian sports betting scam. 2 taon na sila nag-ooperate and they never stop. Galing daw sila sa may Asiana, nung medyo uminit doon, lumipat sila dito. Mahigit 300 ang mga nahuling Pilipino. Isa sa ilalim sila sa investigasyon. Gayun din ang ilang big boss umano. Ano ginagawa mo ngayon? Nag-ano lang po ang tawag dito. Nag-ano ng concern ng client. So, customer service ka? Apo. Ng ano? Betting po. Betting? Apo. Online betting? Apo. Sinong customer mo? Indian po. Are you operating this? Are you the big boss here? Yes, no? No? Minsan na raw na-raid ang pogong ito at na-issuehan ng closure order. Pero sa kabila niyan at sa pinatupad na pogo ban, nagpatuloy pa rin ang operasyon nito sa ibang pangalan na kumpleto pa ang lisensya at permit. Ang ni-raid na pogo kagabi, halos katapat lang ng na-raid rin na illegal na pogo noong Enero kung saan mahigit 400 ang nahuli ng BI. We're not talking of millions dito. Billions ang kinikita nitong mga to. Kaya willing silang ilaban yung mahuli sila at i-continue pa nila yung operation. Talagang ilalaban nila kasi sa laki ng kinikita. Nakakapagtaka nga na despite na ni-raid na itong kabila, nag-ooperate pa rin sila. So ganun ka titigas yung mga mukha nung mga yan. Ganun ka lalakas ang loob. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Dati nang sinalakay pero tuloy pa rin ang operasyon ng isang pogo sa Parañaque. Arestado ang mahigit 100 dayuhan, kabilang ang 5 pugante at na-recover ang mga gamit sa panloloko tulad ng mga SIM card at scam studio.
Nakatutok si Salima Refrat. Hindi na pinahawak pa ng mga computer ang mga empleyadong ito ng isa umanong pogo nang salakayin ng mga otoridad ang 3 palapag ng gusali sa Bay Area ng Parañaque City. Bitbit ang isang warrant of arrest para sa isang Chinese na nagtatrabaho roon. Nagpatupad na rin ng mission order ang Bureau of Immigration. 146 na mga dayuhan ang naaresto, kasama na ang lalaking may warrant para sa fraud. Karamihan, mga Chinese. Meron ring mga Vietnamese, Taiwanese, Indonesian, Malaysian at Thai. Sa inisyal na verification ng Chinese Embassy, 5 ang Chinese fugitives na kasama sa mga naaresto. Isa ito doon sa mga work area dito nga sa Sinalakay na Pogo sa Parañaque City. At bukod doon sa hile-hilera mga computer, makikita ninyong sandamakmak yung kanilang mga cellphones. Bukod pa dyan, kahon-kahon pa nga yung kanilang mga SIM cards. Ang lahat ng ito, ipoproseso ng mga otoridad oras na makakuha na sila ng kaukulang mga warrant. Mahigit 2,000 ang mga na-recover na smartphones. Libo-libo naman ang mga international at local SIM cards. May mga money vault ring nakita sa lugar. Bawat floor iba yung ibang scam. Sa 5th floor and 7th floor, stock investment scam to. Pero ang pinagkaiba is dito sa 7th floor, may spamming na nagaganap using a Hong Kong mobile. It's ABC mobile SIM card. And then sa 6th floor, it's an online betting scam. Ang particularly target nila is Indian. Sa 6th floor, Filipino employees. May nakita ring script sa mga computer na ginagamit raw sa panloloko. Merong ding scam studio na ginagamit ng mga model para mang-engganyo ng mga maloloko. Meron silang task scam, love scam, at saka yung pinatawag nating Indian sports betting scam. 2 taon na sila nag-ooperate and they never stop. Galing daw sila sa may Asiana, nung medyo uminit doon, lumipat sila dito. Mahigit 300 ang mga nahuling Pilipino. Isa sa ilalim sila sa investigasyon. Gayun din ang ilang big boss umano. Ano ginagawa mo ngayon? Nag-ano lang po, tawag dito, nag-ano ng concern ng client. So, customer service ka? Apo. Ng ano? Betting po. Betting? Apo. Online betting? Apo. Sinong customer mo? Indian po. Are you operating this? Are you the big boss here? Yes, no? No? Minsan na raw na-raid ang pogong ito at na-isyuhan ng closure order. Pero sa kabila niyan at sa pinatupad na pogo ban, nagpatuloy pa rin ang operasyon nito sa ibang pangalan na kumpleto pa ang lisensya at permit. Ang ni-raid na pogo kagabi, halos katapat lang ng na-raid rin na illegal na pogo noong Enero kung saan mahigit 400 ang nahuli ng BI. We're not talking of millions dito. Billions ang kinikita nitong mga to. Kaya willing silang ilaban yung mahuli sila at i-continue pa nila yung operation. Talagang ilalaban nila kasi sa laki ng kinikita. Nakakapagtaka nga na despite na ni-raid na itong kabila, nag-ooperate pa rin sila. So ganun ka titigas yung mga mukha ng mga yan. Ganun ka lalakas ang loob. Para sa GMA Integrated News, Salima Refrat, nakatutok 24 oras. Pinatitigil ng bagong Transportation Secretary ang pagpapatupad ng cashless toll collection na sisimulan sana sa Marso. Iminungkahi niyang ipasa sa pribadong sektor ang pamumuno sa busway at iba pang mass transportation. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil mahigit 3 taon na lang sa biyahe ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo, literal na pagpapamadali sa mga magpapagaan sa biyahe ng mga commuter ang unang bili ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong talagang Transportation Secretary na si Vince Dizon na nanumpa na kanina. Partikular dyan ang Metro Manila Subway Project mula Valenzuela hanggang Naiya at Bikutan at ang North-South Commuter Railway na tatagos mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Dagdag pa dyan ang pagtatag ng mga regional airports para maisulong ang turismo. The first thing he said, all these projects have to be fast-tracked. Kabilang sa nagpapadelay ang problema sa right-of-way. Para makatulong, may mga ibabalik sa ahensya at asahan ng rigudon. If various agencies of government, with the LGUs, with the private sector, if we can all come together and address each right-of-way problem,
Sa unang araw ni Dizon, may utos agad din siya sa Toll Regulatory Board. Huwag ituloy ang cashless toll collection na full blast na sana ang pagpapatupad sa March 15. Having a cashless system is not pro-poor. It is anti-poor. Tingnan muna natin yung sistema. Is there a way to make it more efficient? Okay ba? Lahat ba ng barrier gumagana? Lahat ba ng RFID nababasa? Pero mga walang sasakyan talaga na nagko-commute ang pinakahirap. Kalbaryong batid daw ni Dizon at aalamin sa pamamagitan ng pagko-commute sa mga susunod na araw. Kaya paniwala niya, mass transport na kaya magsakay ng marami ang solusyon sa traffic. Hindi mga dagdag kalye dahil dumadami lang ang mga kotse. May mga hakbangan niya na pwedeng agad ipatupad. Sa busway halimbawa, hindi tatanggalin at ayusin pa ang pagdidispatch para matiyak na may takdang oras lang ang pagsasakay at mabilis na makaalis sa mga bus. Dadagdagan din ang mga tren ng MRT at LRT para mas maraming maisakay at mapaikli ang pila. Palalawakin ang operasyon ng Pasig River Ferry System bilang alternatibong daanan at maglatag ng mga walkway para malakaran ng mga pedestrian at hindi na kailangan magsasakyan. Private sector ang gusto niya magpatakbo ng mga karamihan sa mga ito kabilang sa busway, pareho sa management ng NAIA. In reality, kapag gobyerno ang nagpapatakbo at nag-ooperate, hindi na may maintain ng tama. So kailangan tanggapin natin yun. The best way to solve that is to have the private sector do it. Tuloy din ang PUV modernization, bagamat pag-aaralan niya ang pagtutol ng ilan sa transport sector. Sinagot din niya ang issue ng delay sa mga plaka. Making a plate is not rocket science. I'm really going to demand from our LTO. It's completely unacceptable that we have delays. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kung nagmahal ang sibuyas, siya namang bagsak presyo ng mga kamatis sa merkado. Umaaray ang mga magsasaka sa pagkalugi, kaya apila ng isang grupo. Magkaroon daw ng floor price o pinakamababang presyo na pwedeng bilhin ang kamatis. Nakatutok si Maki Pulido. Mula 320 pesos per kilo noong nakaraang buwan, bumagsak na sa 40 pesos ang kada kilo ng kamatis. Kaya mula sa matipid na paggamit ng kamatis sa pagluto, ngayon pwede na raw uli ang maramihan. Isang kamatis na lang sa bawat luto. Pag mahal ang kamatis, kasi 20 pesos bawat isa yata isang kamatis. Noon. Kung pabor ang presyong ito sa mga mamimili, ikinalulugi naman ito ng mga nagtanim. 4 pesos lang kada kilo ang benta kahapon ng magsasakang si Frederick Miguel ng Nueva Ecija. Ang 9,680 pesos na kabuang benta, babawasan pa ng pambayad sa mga kasamang namitas ng kamatis at truck na naghatid ng produkto. Abonado pa siya ng 600 pesos. Bagsak daw ang presyo dahil marami ang ani ngayon ng kamatis di tulad nung nakaraang buwan. Aboro po kami, pagka ganun na po yung magiging talagang presyo. Uutang na lang po ulit. 5 pesos per kilo naman ang benta ng magsasakang si Raimundo sa inani niyang kamatis. Malayo sa 15 pesos kada kilong presyo para sana kumita. Sana naman magawa ng paraan ng gobyerno kung paano mariremedyohan kaming katulad kung ganito ang nagiging kalagayan. Halos taon-taon na itong problema at umaabot pa sa puntong itinatapon na lang sa gilid ng kalsada ang kamatis. Sabi ng grupong Sinag, kung may maximum suggested retail price, sana may floor price din o pinakamababang presyo na pwedeng bilhin ang kamatis. Nakikita lang natin presyo mababa ang kamatis. Masaya lahat and we're okay with that. Pero yung bahagi ng mga producers natin, at least man lang sana, mabawi yung puhunan. Magkaroon sana ng floor price. Hinihingi pa namin ng pahayag ng Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na mga kapuso at nagbabalik para maghatid ng latest showbiz happenings. Walang iba kundi ang gumaganap na Olga sa Kapuso Afternoon Family Series na Forever Young, si Patricia Tumulak. Pat! Maraming salamat, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. Acting debut pa lang pero napawaw agad sa pag-aarte si Liza ng Blackpink para sa Season 3 ng The White Lotus. Star-studded ang Asian premiere ng hit satire sa Thailand kung saan din kinuna ng ilang eksena. Narito ang report ni Lin Ching. Sawadee ka! Nandito ngayon tayo sa Bangkok, Thailand sa green carpet ng Grand Asian Premiere ng hit TV series na The White Lotus. Ito ay pinag-imbitahan nila Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Parker Posey at ang global superstar na si Lisa Manoban ng Blackpink.
Thailand is where con man and tax cheat. Kinunan ang third season ng hit satire sa Thailand. Kaya doon ginawa ang malaking selebrasyon na dinagsa ng mga kapwa celebrities like our very own Kapuso actress Solen Yusaf. And speaking of, bilang isang Thailander, ano ang pinagmalaki ni Lisa sa kanyang co-actors? I feel like the Thai food. For me, it was like the food and like just the views and like the way of getting around the island, you know. Yeah. It was really cool. Sometimes we'd like rent little scooters and go around. It's like a nice island feel. What happens in Thailand stays in Thailand. Magkababata ang mga karakter ni Lisa at Thai actor na si Tame Taptin Tong. Bilang sila Mok at Gai Tok at kita ang kanilang closeness on screen. We did make efforts off set to sort of get to know each other better, sort of authentically by doing lunch and dinners and stuff together and some activities on the weekends and stuff. Like something more like naturally. Yeah. Just like after our shoot, we just like, hey, you want to just let's do dinner together or just lunch together. Acting debut ito ni Lisa. Kamusta naman kaya siya bilang aktres? Everybody just, trying to support me as much as they can, and they just make me feel so like comfortable on set. So it just more easy for me to just, just act it out and no pressure, no anything. You'll be like, oh, I'm just a little nervous, and we're just, oh, it's okay. It's like, it's fine. You're gonna do fine. And then they say action, and she does amazing. Agree dito ang mga co-stars nilang sina Sam Nivola at Sarah Catherine. We've been so impressed by her watching the show. Like, she's so good, and it's infuriating actually because this is her just debut. Picked it up. This is her acting We've debut. been working. She's dancing, so good. Singing, rapping, and acting. I know. Like, it's that's amazing. rude. Always had a smile on her face, and everyone lights up when she's around. She has that aura about her. When you talk to her, it's just kind of. You gotta. It brings out a smile in people. No, for me, you're like that as well. Oh well, thank you. Like, because he has the smiley face, and it's really suit Gai Tok. Yeah. Palabas na ang The White Lotus Season 3 on Max. Lynching updated sa Showbiz Happenings.